Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Nandito tayo ulit ngayon sa San Lorenzo Ruiz Parish ng Diocese of Antipolo dito sa Taytay Rizal. Kasi nga meron tayong event ngayon, which is yung binyag ni Brother Arcel. Ayan, si Brother Arcel. So, si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya bininyagan. Ibig sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa Christianity. Ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility, ayan, pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at Iglesia ni Cristo. So kayo po, what made you decide to be Catholic? Pang-kita na ibang mga sa social media natin. Pagdito sa pagtatanong ko sa kanya, sasagot ko lang yung tama. Talagang sakit talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga, hindi naman ako pinilit na susunod talaga. Ayun. So, by the way, taga saan po kayo? Sa Dilimas. Yun talagang birthplace nito. Davao. Ayan, so mula pa daw po siya sa Davao. Ayan, sa mga igsuon natin sa Davao. So, ayan. So, sa Davao, meron po nandun po yung CFD National President natin. Ayan, si Brother Ryan Villano. Ayan po. Shout out, Brother Ryan. Ayan, belated happy birthday. Ayan. So, nakatulong sa iyo yung CFD sa online. Ayan, so, sino po yung mga napapanood nyo? Punto ko po, tsaka Mr. Theodios Cat. Ayan, so, kay Father Darwin, no? Opo. Ayan, so sabi niya na in-influence po kayo, no? Pinsan niyo po, no? Ayan, so, si Brother, ito medyo matagal-tagal na nagkakasama eh. Si Brother J, ayan. Si Brother J, di ba matanda na rin kayo? Na rin kayong binaptize kasi kayo din ay former. Ay, Iglesia ni Cristo, ni Manalo. Ayan, former INC rin po siya, no? Ayan, so, siya po yung nauna sa kanilang dalawa. Way back, anong taon po kayo bininyagan? 2020, pandemic yun, no? Oo, pinagawan mo kami ng Shanghai. Ayan, may utang pa siya sa Shanghai. Ayan, so, kayo, ano yung wait lang, di ba magpinsa kayo? So, ibig sabihin, family niyo ay talaga. Hanggang ngayon, aside sa tatay niya, nanay niya, si tayo naman ang tatay ko, first part, saka sa nanay ko, ay si lahat. Ayan, so, paano, what made you decide to be or paano nag-umpisa, mas paano? Nakarating kayo dito? Tapos mapalan, paano kayo nakarating? Karating ako dito dahil yung kasama ko sa Timola. Namatay siya doon. Paano namatay na yung ako na lang side ako na punta. Punta ako ng Maynila. Doon pa lang sa Davao ay saliksik na ako kung ano ba talaga may naaral. Kasi yung baon ko pa sa school 2025, hindi ko ginagastos. Cellphone na ano ako sa computer, nagre-research ng mga debate hanggang pinakumpara ko ang lahat ng mga tulad sa Iglesia ni Cristo, kukuha tayo ng sample. Ang aral kasi nila, katulad sa sila lang daw
tunay na relihiyon, sila lang maliligtas. Yang basihan nila, yung Matthew 16:18 na nagtatayo na si Kristo ng Iglesia at sa Roma 16, Iglesia ni Kristo. Kaya sila na daw yung tunay na pinatag ng Panginoong Kristo. Pero napapansin ko habang tumatanda ako ay napagnilay-nilayan ko na paano sila maging tunay. Isa pang 1940 lamang sila sumulpo o tinatag ng ni Felix Manalo. Samantalang kay Kristo ay 5380. Magtanong ako sa ministro, bakit po tayo tunay na tao? Ang sagot naman niya, tunay tayo dahil yung unang iglesia natalingkod. Sabi ko, kung natalingkod, yung pangako ni Kristo sa Matthew 28:20 na ako'y laging sumasayo hanggang wakas, sinungaling si Kristo. Kaya sabi naman niya, natalikod ang iglesia dahil sa aral. Kaya natalikod, nawala na yung dahil ang pangako ni Kristo ay totoo at hindi paasa at hanggang mga tunay at kanya. Kaya balik tayo doon sa hindi sila tunay na simbahan. Kaya sabi ko kanina, dahil 1914 lamang sila tinatag ni Felix Manalo tayo 1980. Saka yung tunay na iglesia, ang tunay na iglesia ni Cristo mula sa Jerusalem at nagpatotoo sa Roma. Gawa 23:11, Roma 1:7-8, ang tunay na iglesia mula sa Jerusalem at nagpatotoo sa Roma. Kailan lang ba nakapunta sa iglesia ni Cristo sa Roma? Bago lang. Samantala yung tunay na iglesia talaga, walang banan under ng ating mahal na Santo Papa. At yun na ang namahala sa tunay na iglesia. Kaya hindi sila makapasa sa tunay na iglesia. Pangalawa, wala silang apostolic succession. Wala silang, tawag nito, wala silang connection sa mga apostol. Putol ang kanilang ugnayan sa mga apostol. Putol na putol. Bakit? Dahil isa lamang sila kay Felix Manalo, hindi kay San Pedro. Kaya malabo na sila ay tunay na iglesia. Yan lamang ang aking konting share sa iyo mga viewers natin dyan, mga kapatid. Ayan, so maraming salamat. So, ano po? So, kapag nag-iwan sa umpisa, maaaring mo po magkapag-iwan na siya naging nagsunod ng ay nag-use sa abang naman sa history, and then nagkakatugma-tugma naman lahat. Maraming salamat. At syempre, sa pag-ipas ng panahon, gagabayan naman kayo ng Catholic Faith Development para mas lumalim pa. So, ayan. So, syempre, hindi lamang dito nagtatapos, pero dito nag-uumpisa. So, ay